seen it twice na ang daming mga, siguro nung una na akong napanood to was, hindi naman sa sinasabing parang yung flew over my head, pero mas richer na siya, and given like current events, especially recent events, na parang natuwa ako malaman na magkakaroon siya ng wide release. And one of the things that I really loved about this film is yung dinner scene nilang apat, doon actually sa baba, yung dinner nila na parang basically yung face-off ni Dali and ni Mylene. My question would be, given yung parang pagkakahulma nung scene na yon, would you agree, first question, would you agree na parang is that the kind of conversation that the two sides of the political spectrum in this country should have? Na parang merong isang willing makinig and yung isa parang sige, labas mo lang yung sama ng loob mo. What is your opinion on the current discourse? What would you want it to be? Hindi ko siya i-prescribe Parang ayoko maging prescriptive Kasi hindi natin alam, baka magsaksakan yung iba. Hindi natin alam kung gaano sila ka-tolerant or ano. Pero ako, na-inspire ako sa eksenang yun kasi nangyayari sa amin yun minsan, ng family ko. Parang ganyan, hindi naman consolidated yung political beliefs ng isang pamilya minsan. So lalo na pag hindi kayo masyado close. So nagtatalo-talo pa minsan-minsan, and maraming sitwasyon, especially in the past, na ako yung Dali character na family reunion, sirain natin to. walang pwede maging masaya hanggat di maayos ang Pilipinas. Ayun, so parang ako yung taga-bad trip ng mga family reunion, pag-uusapan namin religion, pag-uusapan namin politics. Pero syempre, ang na-realize ko lang doon na na-alienate ko sila. Diba? Pag binadtrip mo yung tao, kahit ikaw yung tama, hindi yan makikinig sa'yo. So, I think yung lesson doon, huwag tayo mang bad trip. Parang ganon. Parang, especially if you're in a leadership position, you have to earn these votes. Diba, talaga hindi ka, parang, kumbaga, you're not going to be allowed to be authentic. Kasi yung authenticity, yun yung minsan kalaban ng politika. May mga bagay na iniisip ka na hindi mo na pwedeng sabihin kasi nga may ma-offend ka. And at some point, ngayon na-realize ko na nandun na rin ako minsan na maingat na ako magsalita. Na dati, ang bilis ko sumagot. Kasi magnanakaw yun Parang ngayon medyo maingat na rin ako. Kasi of course, you don't want to offend and alienate. Kasi you want to get them to your side. You want them to see your film. And para sa akin kasi, mas nakikinig tayo sa sarili natin. So mas gusto ko magpakita ng pelikula, tapos kung ano man yung ma-realize mo sa sarili mo, yun na yung message ko sa iyo. Di ba? Hindi ko na kailangan parang hindi ko kailangan i-push or sabihin. I want the personal realizations of the audience to be the purpose of the film. Hindi yung message ko. Kumbaga, yung experience of watching the film gave them something that they can take home. Na whether na-gets nila yung pelikula or hindi is, hindi ko sila i-judge. Kasi, yun nga, magkakaiba tayong background. Pero as long as may nadala sila sa bahay, may napag-isipan, may napag-usapan, nagawa ko na yung trabaho ko. Parang gusto ko siyang gawing launchpad for contemplation and meditation. Ayun.